everyone, Kian here. Our Bible verse for today is all about Isaiah 30 verse 21 to 22. Tatanungin kita, gusto mo bang maging successful sa paningin ng Diyos? So, kailangan tingnan mo ang sitwasyon mo in God's perspective ways, na dapat lahat ng ginagawa natin ay may gaway ng ating Diyos. So, ang pag-aaralan natin ay magmumula sa Isaiah 30 verse 21 to 22. Sabi dito, whether you turn to the right or to the left, your ear will hear a voice behind you saying, this is the way, walk in it. Then you will discredit your idols overlaid with silver and gold, images covered with gold. You will throw them away, a menstrual cloth, and stay today away with you. So, saan man kayo pumaling, sa kaliwa o sa kanan, maririnig ninyo ang kanyang tinig na nagsasabing, ito ang daan, dito kayo lumakad. Tatalikuran ninyo ang mga Diyos-Diyosang yari sa pilak at ginto. Ibabasura ninyo ang mga iyon at sasabihin, lumakayo kayo sa akin. So, yung teaching nito for today, the Spirit teaches us God's ways. Yung banal na Spirito, the moment na nakakakalala ka sa Diyos, so yung buhay mo ay sinurrender mo sa Panginoon at kinikilala mo siyang tagapagligtas ng iyong buhay, may mga pagkakataon na yan, yung Holy Spirit ay kumikilos sa ating buhay. Kumbaga, yung banal na Spirito nasa atin at kailanman hindi maaalis. So forever ka ng paghaharian ng Santong Spirito. Ang role ng Santong Spirito ay upang turuan tayo na mga pamamaraan ng Diyos. Yung Santo Espiritu ang nagsisilbing gabay. He is the counselor, nagbibigay ng advice. Kumbaga, more than that pa yung ibinibigay nito sa atin. Yung direction na kapag tinahak natin. Kaya sabi dito, whether you turn to the right or to the left, your ears will hear a voice behind you saying, this is the way. Kaya madalas, di ba, nararamdaman natin, may Santong Spirito nangungusap sa atin na mali yung ginagawa mo. Ito yung dapat mong gawin. Pero tayo dapat marunong tayong sumunod at makinig. Now, dito sa Isaiah 30 verse 21 to 22, yung background neto is, unang mga verses pa lang ito, sinasabi ng Diyos na, kahaba-habag ang mga makapaghimagsik ng mga anak. Ang kausap niya dito is yung bayan ng Israel. Ito yung sinabi ng Lord dun sa bayan ng Israel. Nagpaplano kasi sila ng mga plano na hindi galing sa Panginoon. Nagsasagawa sila ng mga bagay na hindi naman ibinigay sa kanila. O hindi na instruction galing sa ating Panginoon. So, forming an alliance but not by the Spirit of God. So, gumagawa sila ng plano, gumagawa sila ng desisyon ng walang gabay ng Santong Espiritu. That's why God's guidance in decision making. Kapag gumagawa tayo ng desisyon, dapat merong gabay ng Santong Espiritu. Dito, sabi dito sa Tagalog, nagsasagawa ng panukala, ngunit hindi mula sa akin. So, gumagawa tayo ng plano natin na hindi galing sa Diyos. Kumbaga parang, sinabi niya dito sa mga taon dito na nakikipagkasundo kayo sa ibang bansa na hindi galing sa akin. Diba? So, yung mga kasalanan ng mga taon na to, nagpapatong-pato na hindi man lang, kumbaga yung kalaban nila kasi malaking bansa, yung Babylon, sasakupin yung bayan ng Israel. No? So, ang issue kasi, anong gagawin nila? May dalawang option sila. Hihingi sila ng tulong sa Diyos, hihingi ng kasalanan, manunumbalik sa Diyos, o magpapakatigas sila ng ulo at hindi sila manunumbalik sa Diyos at hindi sila hihingi ng tulong sa Ehipto. So, imbis na humingi sila ng kapatawaran sa Diyos, magpakumbaba sa Diyos, pumunta sila sa Ehipto. So, kaya sabi dito, who go down Egypt, who consulting me, who look for help to Pharaoh's protection, to Egypt's shades for refuge. So, sabi dito ni Jesus, na hindi kayo humingi ng payo sa akin upang mangalong sa mapag-ingat sa ng Paraon at maniraan sa lilim na Ehipto.
Kasi si Paraon is hari ng Ehipto. So, pinagpalit nila yung Diyos dun sa bayan ng Ehipto, no? Kaya sabi dito sa Isaiah chapter 30, yung Diyos, mahabagin siya, gusto niya maibalik talaga yung Israel sa kanya, na siya yung magbibigay ng gabay dun sa mga tao dito. That's why whether you turn to the right or left, you will hear a voice behind you. So, the Spirit tells us where to go. Kaya tayo, every time na may ginagawa tayo, lalo na kapag the Holy Spirit is within you, meron tayong mga options sa buhay. Kung meron man tayong ginagawang mali, there is a convictions galing sa Holy Spirit na huwag mong gawin yan, anak, huwag ka magpatigas ng ulo. Merong tinig ng Diyos na kapag kumaliwa ka, lagi tayo may naririnig. That is the voice of the Christ through Holy Spirit. Kung saan tayo dapat punta, kung ano yung dapat nating lakaran. So, kahit saan, kaliwa o kanan, saan tayo pumunta, siya yung magsasabi ng daan. May tinig na magsasabi sa atin ng daan. The Spirit tell us where to go. Alam niyo po kung saan yung direksyon ng banal na Espiritu, yun ay patungo sa katagumpayan ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya lang napapahamak tayo kapag hindi natin sinunod yung voice na yon, lalo na pag dumipende tayo sa sarili nating desisyon. So, sasama at papangit yung desisyon natin sa buhay. So, ang sa Holy Spirit, ililid tayo dun sa daan na may kabanalan, meron napapangaralan ng Diyos, merong maayos na kabuhayan. Ang plano ng Diyos sa atin maganda. Kaya, dapat naririnig natin sa Santong Espiritu na hindi itong daan dapat ito yung daan na pupuntahan mo kasi ito yung tinuturo ng Holy Spirit. So dun tayo sa daan na ng katagumpayan. Dun tayo dapat punta. Yun dapat yung piliin natin because that is the leading of the Holy Spirit. So the Spirit causes us show away our sins. So yung Santong Espiritu, ito yung natutulak sa atin upang itapon natin yung basura ng ating mga kasalanan. So then you will desecrate your idols overlaid with a silver and image covered with gold. So to Tagalog po, talikuran natin yung mga Diyos-Diyosan na nagko-cover ng pilak at ginto na ibabasura natin yung sa buhay natin na kumbaga parang hindi yung mga Diyos-Diyosan kasi ng mga panahon dati, yung mga Egypt, yung mga allies nila sa panahon na yon, anything is other than God. Yung mga idols, yung mga pinagpalit nila, si Lord kay Paraon, si God dun sa mga idols nila na mga yon. So kung ano man yung mga idols, mga images na yun before, tinatrato nila na gold, silvers, napakahuli para sa kanila, kinukubaran na napalamuti. But sabi dito sa verse na to, ibabasura niyo sila. Similar sa panahon natin ngayon, kung namumuhay tayo sa kasalanan, ibabasura natin. Paano natin tatratuhin yung kasalanan? Sabi dito, you will throw them away like a menstrual cloth and say them away with me. Yung menstrual cloth, diba, yun yung pag merong period, yun yung menstrual cloth So, during that day kasi wala namang ginagamit silang mga pads na ginagamit ng mga natin. Damit lang yung ginagamit ng mga kababaihan dati. So, just like a menstrual cloth, ganun mo itatapon dapat yung kasalanan na meron tayo. Napakalalim nito. Napakalalim nung sinasabi nitong Bible na to. Minsan parang kadiri na bakit kinompare yung kasalanan doon sa menstrual cloth, diba? So, that is basically the point. Na kapag menstrual cloth, dapat traduhin mo yung kasalanan mo just like a menstrual cloth. Nakadiri. So, ano yung nakadiri? Itatapon mo, diba? So, minsan, the Bible very graphic. Para vulgar. Ipapakita niya talaga sa'yo kung pag sinabing kadiri, para makita natin yung point. Na yung mga idols natin, yung mga chine-cheres natin, mga kasalanan natin, na para sa harapan ka ng Diyos, para sa harapan ng Diyos, yung kasalanan natin, kadiri yon. So, dapat tayo, ganun din natin i-treat yung kasalanan natin. How much more pa, diba? Dati yung mga Hudyo, ganun din sila.
So, yung may mga menstrual babae that time, marami silang rules and regulation considered as unclean. Dati yung hinigaan nila, inupuan nila, they considered is unclean. How much more may menstrual cloth, diba? So sabi ng Diyos, ganito mo dapat tatuhin yung kasalanan, yung idols, yung kasalanan ng buhay natin, yung mga bagay na tinitrato natin na napaka-importante pero makasalanan pala. So we treat that just like a menstrual cloth, diba? Ganon niya ka-severe pinapakita na dapat kung ganon yung kasalanan, dapat itapon mo, ibasura mo. Ganun natin dapat matuto tayo o magsimula tayong mabuhay na may kabanalan. So, number, study the Bible through the Spirit. Basahin natin yung salita ng Diyos, yung Santong Espiritu, upang makita natin ano ba yung gabay ng Diyos sa atin. So, ang salita ng Diyos is a written guide, nakasulat yung gabay ng Diyos. Yung Spirit naman, siya naman yung personal guide, at lagi niya tayo ibabalik sa manual o sa Bible, na lagi nating basahin yung Bible na may gabay ng Holy Spirit, na maunawaan natin, mag-decide tayo according to the Bible, follow the Spirit's directions, throw away our sins like a menstrual cloth. Yun po itinuturo sa atin ng verse na to. So, tanungin mo yung sarili mo, why should we treat idols or sins like a menstrual cloth? Ngayon, why? So, kailangan lang natin sumunod sa ating Diyos. Wala siyang masamang plano sa atin upang marating yung direksyon na inilaan ng Diyos para sa atin. Mahirap to kasi ang kalaban natin dito sa sarili natin eh. Hope you learn a lot from these things. Thank you everyone and God bless.